Kamusta at welcome sa Innovate Nation. Ako si Lynn Ploffmeyer, ang inyong host. Salamat sa pagsama. Una ang ating mga pangunahing balita. Lumalakas, bumibilis, at mas mahirap kontrolin ang mga wildfire bawat taon. Bumisita kami sa fire-tech startup na gumagamit ng AI para hulaan, subaybayan at pigilan ng apoy bago kumalat. Ang whiskey, vodka at gin ay nagkakaroon ng tech upgrade. Gamit ang AI at real-time sensors, ginagawang precision labs ng Israeli startup ang mga distillery nang hindi nawawala ang sining ng paggawa. Inaalis na ng WhatsApp ang patakaran nitong isang phone number lang. Malapit na rin makakonekta ang mga user gamit ang usernames, malaking hakbang para sa mas pribado at flexible na pagmemensahe. Nagpasimula ang mga veteranong elite special ops ng isang bagong Israeli startup na tumatayan ang susunod na malaking pagbabago sa internet ay hindi na tungkol sa mga tao, kundi tungkol sa mga AI agent na gumagawa ng desisyon para sa atin. Kakakuha lang ng Laimi ng $10 milyon para gumawa ng mga kasangkapan sa agentic web, pagsubaybay kung paano nagbabrowse, nag-i-interpret, at pumipili ng mga produkto at serbisyong irerekomenda ng AI systems. Para sa detalye, kasama ko ngayon si Aviv Shomny, co-founder at CEO ng Laimi. Aviv, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang agentic web? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ikinagagalak ko ito. Isipin mo na ang web na ginagamit natin ngayon ay isang web na kontrolado ng mga tao. Tayo ang nagpapasa kung anong website at produkto ang bibisitahin o ikaklik. Pero kapag ginagamit mo ang ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude o alinman sa mga AI search tool na ito, parang nag-activate ka ng mga ahente na nagbabrowse at gumagawa ng desisyon para sa iyo. Ito ay bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa internet at pag-unawa sa impormasyon. At ang agentic web ang platapormang ginagamit para dito. Kaya ito ay isang medyo bagong paraan para sa atin sa pagkuha ng impormasyon. Paano eksaktong gumagana ang Laimi? Tinutulungan namin ang mga brand at produkto na lumabas sa AI search engine tulad ng ChatGPT, Perplexity, Gemini at Claude. Tinichiyak namin na ang digital assets na aming mga customer tulad ng website, Reddit, at iba pang content platforms nila ay magiging pinakakaakit-akit na sources. Pero ayun sa mga AI search engine tulad ng ChatGPT, Perplexity at Gemini, halimbawa, isa itong kumpanya ng running shoes. Kapag may naghanap ng pinakamahusay na running shoes, sinisigurado naming lumalabas ang kumpanyang iyon. Pero dahil malaking pagbabago ito sa paraan ng paggamit natin ng internet, ibig bang sabihin na, sa hinaharap, AI na ang pagtutuunan ng marketing ng mga kumpanya sa halip na Google at tayo? 100%. Kung iisipin mo ang bagong layer sa loob ng internet na yon, dati ang mga brand tulad ng Nike ay direktang humaharap sa kanilang mga consumer. Sila ang may control sa lahat. Sila ang may control sa kanilang nilalaman. Sila ang may control sa posisyon nila. Ngayon, may bagong layer na. AI agents ang tawag sa layer na yon. Sila na ang gumagawa ng desisyon kung ipapakita ba ang pulang running shoes, asul na running shoes, kung ipapakita ba ang Nike, Saucony, or Asics, o kung ano pang ibang produkto dyan. Malaki ang pagbabagong ito sa kilos ng consumer at kung paano kailangang magdesisyon at mag-target ang mga brand. Dahil AI agents na ang gumagawa ng mga desisyong ito. Kakakuha mo lang ng $10 milyong na investment. Ano ang pinakamalaking hamon na gusto mong lutasin gamit ito? Sa tingin ko, may ilang napaka-interesanteng pag-unlad ngayon sa AI. Kami ay grupo ng mga inhinyero na may malawak na karanasan sa paggawa ng AI na produkto nitong mga nakaraang taon. Sa amin ngayon, mahalaga na makapag-integrate sa foundation layer at maunawaan kung paano nakikita ng mga AI agents ang impormasyon. Ang pangunahing paglalaanan ng pondo ay talaga para makabuo ng makabagong teknolohiya kung paano tinatanggap at binibigyang kahulugan ng mga AI agent ang impormasyon. At doon kami patungo. Hangad namin ang lahat ng swerte para sa iyo mula sa E24 News Studios, Aviv Shomny, co-founder at CEO ng Laimi. Salamat sa pagsama ngayon. Maraming salamat.
Bawat taon, tinatayang halos 1,000 acre ng lupa ang nasusunog dahil sa mga wildfire sa buong mundo. Dahil sa pagbabago ng klima, inaasahang dadami pa ang matitinding sunog dahil sa mas mainit at tuyong panahon. Pero posible bang maaga pa ng susunod na wildfire bago kumalat? Ayon sa isang Israeli startup, oo. Ang sikreto ay hindi kamera, kundi tunog. Kaya nung sensors nilang madetect ang ingay ng apoy sa ilang minuto, kaya agad makararating ang mga tauhan bago ang sakuna. Ang aming host at correspondent na si Natasha Kirchhoff ay nagkaroon ng mas malapit na pagtingin dito at tumulong pa siyang subukan ito. Enero 2025, naglalagablab ang Los Angeles sa apoy. Nag-alab ang mga wildfire sa buong Timog California na kumitil ng hindi bababa sa 30. Isang katao sinunog ang 10,000 mga bahay at nagpalikas ng mahigit 200,000 katao. Natagalan ang mga awtoridad matukoy kung kailan at saan nagsimula ang sunog. Ngayon, may Israeli startup na nagsasabing nakabuo sila Solusyon na maaring makaiwas sa mga trahedyan tulad nito sa hinaharap. Nandito tayo ngayon sa Carmel Forest, Hilagang Israel, kung saan naganap ang isa sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Israel noong 2010. Mga 1 milyong puno ang nasira at 45 katao ang namatay habang sinusubukan nilang apulahin ang apoy. Sumisingaw na ang tubig kahit bago pa nila tamaan ang apoy. At sa totoo lang, nakikita natin ang ganitong pattern sa buong mundo dahil sa pagbabago ng klima, sa pagkatuyo ng lupa, nakikita natin na ang mga sunog ay lalong nagiging hindi mapigilan. Pangunahing layunin ay matukoy agad ang sunog bago ito kumalat at magdulot ng ganitong pinsala. Mahigit 6,000 acre. Tama. Ito si Dr. Zhenya Yurkovsky. Gumawa ang kanyang team ng FireWave, isang AI-powered acoustic sensor na nakikinig at kayang matukoy ang wildfire sa loob ng ilang minuto. Kasi kahit kailangan makita ng kamera ang usok, ang tunog ay agad kumakalat sa lahat ng direksyon kapag nagsimula ang sunog. Ito ang isa sa aming sensor. Narito ang sensor na tumutukoy ng apoy. Ginagamit ito ang solar panel para mag-charge. Kaya pwedeng manatili sa puno hanggang 5 taon nang walang maintenance. Nagpapadala lang ito ng abiso kung may sunog. Nakabase ang aming pagtukoy sa tunog. At gaano kabilis kaya matukoy ng sensor na ganito ang isang sunog? Madalas namin natutukoy ang sunog sa 2 hanggang 3 minuto. Ang sensor ay konektado sa app na maa-access mo sa telepono o computer. Kapag may sunog, agad ito mapapadala ng alerto sa iyong device. Tama, kaya ngayon masisimula na ang masayang bahagi. Magsisindi tayo ng maliit na apoy para makita kung gaano kabilis matukoy ng sensor. Ipinapangako kong magiging ligtas kami, tama? Oo. Ang saya naman yan. Yung timing din, sige, sisimulan natin ito ng 1:00, basically. Hintayin natin at tingnan kung gaano katagal bago ma-detect ng FireWave sensor ang tunog. Ayan na. Makikita mo na-detect na ito. Wala pang 2 minuto bago makita ng bumbero ang lokasyon. Natatanggap nila ang coordinates ng mga device na katukoy ng sunog. Maaari rin nilang pakinggan ang mga recording ng sunog at tiyakin na ito nga ay sunog. Malakaing bagay ang 2 minuto dahil sa ngayon, ang mga pangunahing sistema na ginagamit para matukoy ang mga wildfire ay mga kamera at maaari silang umabot ng 20, 30, minsan pa nga ay 60 minuto bago makita ang sunog sa makapal na kagubatan. Ang agwat ng oras na yun ay maaring maging kaiban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya ito ay nagbibigay sa iyo ng idea kung ano talaga ang itsura ng mga sensor kapag nakakabit na sila sa mga puno. Layunin na magkaroon ng daan-daan o libu-libong ganito sa mga kagubatan sa mundo para mabilis ma-detect ang sunog gamit ang tunog. Ito ang pinakabago naming modelo ng mga sensor. Ang solar panel dito ay bahagi ng sensor. In-integrate namin ang satellite communication para sa mga lugar na walang cellular coverage. Gumagawa na rin kami ng mass production line at magiging handa kami sa ilang buwan. Ang nakakabaliw dito ay karamihan ng mga wildfire ay sanhi ng mga tao na nadedesisyong magsindi ng apoy sa gitna ng kagubatan. Kagaya nito. Sa Israel, bawal ang basta magsindi ng apoy sa pampublikong parke. Pero makikita mong hindi talaga sinusulod ng mga tao ang mga patakaran. May apuyan dito mismo at isa pa doon. Ito ang sanhi ng malalaking wildfire.
Sa US pa lang, tinatayang umaabot sa daan-daang bilyong dolyar kada taon ang pinsalang dulot ng wildfire. At may mahigit 2.2 milyong bahay na matatagpuan sa tinatawag na high-risk areas. Ibig sabihin, napakataas ng insurance premiums. May ilang insurance companies na ayaw na mag-cover ng mga bahay na yon. Ngayon, may 50 sensors na nakadeploy ang FireWave sa Israel. May daan-daan pa na planong ilagay sa US ngayong season. Ang layunin ay gawing laban sa wildfire na kaya mapanalunan ng tao sa pamamagitan ng pagkarinig sa apoy bago pa ito makita ng kahit sino. Sana makatulong ang produktong ito sa buong mundo at tuluyan ng malutas ang problemang ito. Si Natasha Kurchik yun. Ngayon, mula sa sinaunang sining hanggang sa makabagong teknolohiya, isang Israeli startup ang gumagamit ng AI sa mundo ng whiskey, vodka at mga premium na alak. Gamit ang real-time na datos at smart sensors, nasusubaybayan na ang bawat patak sa proseso ng distillation na dati umaasa lang sa kutob, na yon ay may digital na gabay na. Para sa dagdag na info, kasama ko ngayon si Natalie Harari sa studio. Salamat, Natalie, sa pagsama. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ikaw ang CEO ng First Still. Sabihin mo, ang pagdidistill ay isa sa pinakamatandang proseso ng paggawa sa mundo. Bakit na yon handa nang pumasok ang AI sa prosesong ito? Tama ka dyan. Ang distillation sa industriya ng alak ay matagal nang umiiral at napaka-tradisyonal. Hindi talaga ito nagbago sa loob ng mga dekada. At sa totoo lang, mahal ito ng mga customer. Sa huli, ganito talaga ginagawa ang alak. At tinatanggap namin ito. Ibig kong sabihin, ginagamit namin ang parehong paraan ng paggawa ng alak, pero dinadagdagan namin ang aming kakaibang kakayahan, ang aming teknolohiyang plataporma, sa proseso ng tradisyonal na paggawa. At paano nyo ito eksaktong ginagawa? May plataporma kami, isang teknolohiyang plataporma na binubuo ng hardware at software na nilalagay sa loob ng bariles. At ito ay nagbibigay ng kontroladong paghinog. Kinokontrol nito ang mga parameter na nakakaapekto sa interaksyon sa pagitan ng bariles, ng kahoy at ng likido. At ito ay nagbibigay ng kakayahan na makontrol ito at mailagay sa mga bote sa loob lamang ng ilang linggo imbes na taon. Kaya tiyak, malaki rin ang tulong nito sa pagtitipid. Oo, nakakatipid ito sa gastos at pareho pa rin ang magandang kalidad. Nanalo kami ng gintong medalya gamit ang mga brand na ginagawa namin para sa aming mga customer sa parehong kalidad. Pero talagang napapadali nito ang proseso at nababago ang gastos at ang buong takbo ng produksyon. At may aspetong pangkapaligiran din ba ito? Pagdating sa spirits, kaya namin mag-distill ng halos kahit ano. Nakikipagtrabaho kami sa mga end customer tulad ng brewery, winery at iba pang producer at pwedeng gamitin ang kanilang tira-tira o mga produktong labas sa pamantayan o baguhin ang paraan ng produksyon. Dinidistill namin ito para gawing mga bagong produkto at ilabas sa merkado gamit ang kanilang tira-tira. At ang mga tao, alam mo na maaring maging sobrang masigasig pagdating sa kanilang mga alak. Isa rin itong produktong malakas ang impluwensya ng kultura. Kaya may mga kritisismo rin ba pagdating sa pagdadala ng teknolohiya sa isang napakalumang proseso? Kasi kapag may malaking, ibig kong sabihin, kung gagamit tayo ng bagong teknolohiya para baguhin ang mga tradisyonal na teknolohiya o mga technological na merkado, laging may mga tao na tinitingnan ito sa ibang paraan. Nananatili pa rin ang romantikong aspeto ng tradisyon ng paggawa ng alak. Ginagamit pa rin namin ang parehong teknolohiya at paraan, pero binibigyan namin ang customer ng kakayahang maghatid ng mga bagong lasa, mas nababaluktot na mga opsyon at mga bagong alak. Pinagsasama-sama talaga namin ang dalawa. At ito ay isang kumpanyang Israeli. Dito sa Israel, itinatag ang kumpanya ninyo. Malaki rin bang oportunidad sa buong mundo para sa mga still? Para sa mga stills, oo. Dito kami tinatag. Ang aming distillery o base ay nasa hilaga ng Israel. Pero ngayon, sa mga unang taon, dito pa rin kami ng trabaho. Pero ngayon, simula nung nakaraang taon, higit kumulang, pinalalawak na namin ang aming presensya sa buong mundo. Nagsimula sa US at pagkatapos ay lumawak sa Asia. Ngayon, nagtatrabaho na rin kami sa India at Japan. At mukhang kailangan na ng mundo ang galing namin sa paggawa ng bagong alak. Oo, kaya't mapupuno na ang mundo ng mga bagong gin, vodka at whiskey. Sana nga, oo. At Natalie Harari, CEO ng Restill, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat talaga. Salamat!
Ngayon, bumalik na ang Wall Street sa record na antas. Nagsara ang Dow Jones sa pinakamataas nitong antas noong Lunes habang binalewala ng mga mamumuhunan ang tensyon sa gitnang silangan at muling nag-invest sa mga tech stock na nagpatuloy sa pag-akyat ng US market. Sumilit ang mga stock sa US sa lahat ng sektor, kung saan ang Dow Jones Industrial Average ay nagsara sa itaas ng 52,000 sa kauna-unahang pagkakataon. Tumaas ng mahigit 300 puntos ang Dow, umakyat ng halos 1.2% ang SP, 500 at tumalon ng mahigit 2% ang Nasdaq dahil sa pagbangon ng mga pangunahing tech stock matapos ang kamakailang pagkalugi. Ayon sa analyst, ang ilan sa mga pagbili ay dahil sa quarter-end portfolio adjustment pero may bagong optimismo rin sa merkado. Maganda ang enerhiya sa mga merkado. Medyo nahuhuli ang mga small cap pero sa tingin ko magbabago ito pag bumaba ang interest rates na inaasahan ko mangyayari sa mga susunod na linggo. Isa sa mga stock na tumulong sa pag-angat nitong Lunes ay ang Alphabet matapos ang ilang linggo ng matinding bentahan. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa malaking paggastos ng kumpanya sa AI, mukhang bumabalik ang mga mamumuhunan bago magsimula ang earnings season. Pinipili ng mga tao ang Alphabet, Google na yon bilang isang magandang oportunidad papasok sa susunod na quarter na ire-report nila sa pagkatapos ng Hulyo. Nakatulong din ang pagluwag ng tensyon sa US at Iran sa pag-angat na nagpakalma sa takot sa mas malawak na sigalo. Ngayon, nakatutok ang atensyon sa second quarter earnings na iuulat ng karamihan sa mga kumpanyang kabilang sa S&P 500 simula kalagitnaan ng Hulyo. Tututukan ng mamumuhunan kung sapat ang malalakas na kita ng kumpanya para bigyang katwiran ang record na taas ng mga valuation sa Wall Street. Tinatayan ng merkado na sapat ang pagluwag ng panganib sa geopolitika, matatag na kita at kasabigan sa AI para mapanatili ang pag-akyat ng merkado. Ngayon, ang labanan para sa panghinibabaw sa AI ay nagiging usapin na ng pambansang seguridad. Matapos harangin ng Administrasyong Trump ang AI models ng Anthropic dahil sa cybersecurity, iduluwagan na ngayon ang restriksyon. Pinapayagan ang limitadong internasyonal na paglulunsad. Ngunit may higpit pa rin ang kontrol sa pinakamakapangyarihang sistema. Nag-ulat si Nicole Sadak. Ang susunod na laban sa AI ay baka hindi tungkol sa kung sino ang makakagawa ng pinakamatalinong modelo, kundi kung sino ang papayagang gumamit nito. Umininit ngayon ang debate tungkol sa Anthropic matapos nilang ilabas ang kanilang pinakamakapangyarihang cybersecurity model na Mythos. Kinailangang makialam ang US na gobyerno. Magsimula tayo sa kung ano ang Mythos. Taya nitong iscan ang software, hanapin ang mga kahinaan at ayusin ang mga iyon bago pa man ito makita at mapagsamantalahan ng mga hacker. Malaking tagumpay sa cyber defense. Tinulungan ng Mythos ang isang kumpanya na maska ng 1.8 bilyong linya ng code sa loob ng 8 linggo. Abuting ng halos 8 taon para magawa ito gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Ipinapapita nito kung gaano kalakas at kapakipakinabang ang teknolohiyang ito kung tama ang paggamit. Pero di dyan din pumapasok ang mga babala. Ibig sabihin, kung magagamit ito ng tama. Para sa lahat ng mabubuting gumagamit, mayroon ding masasamang gumagamit. Kung gagamitin ng masasamang tao ang software, maari nilang abusuhin ang kakayahan nito at hanapin ang kahinaan. Kaya nakialam ang administrasyon ni Trump nitong mas maagang bahagi ng buwang ito at nilimitahan ang access ng mga dayuhan sa 2 Anthropic models, kabilang ang isa na nakabatay sa Mythos. Kaya napilitan ng Anthropic na alisin online ang mga modelong ito dahil hindi lang dayuhang gobyerno, kundi pati dayuhang mamamayan ang pinaghigpitan ng access. Kasama na dito ang mga dayuhang mamamayan na empleyado mismo ng Anthropic. Kaya ngayon, kamakailan lang nakita natin na bahagyang binawi ng Department of Commerce ang pagbabawal na yon para sa isa sa mga modelo, para sa isang maliit na listahan ng mga sinuring kumpanyang Amerikano at mga dayuhang empleyado nila. Maaari na nilang gamitin ang modelong ito. Pero kung titignan sa mas malawak na perspektibo, makikita na hindi na umiiwas ang US government na makialam pagdating sa artificial intelligence. Kailangang suriin ng gobyerno ang makapangyarihang modelo, lalo na sa sensitibong issue gaya ng cybersecurity. Hindi lang Anthropic ang ganito ngayon. Iniulat na pumayag din ng OpenAI na suriin ng gobyerno kung sinong kumpanya ang bibigyan ng access sa pinakabagong modelo nito. Kaya Mythos, talagang senyales ito kung gaano nakalakas ang mga bagong AI model na ito. Sa bagong AI race, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang gagawa ng pinakamalakas at matagumpay na modelo. Ang tanong ay sino ang dapat pagkatiwala ang gumamit ng mga modelong ito sa hinaharap at kung kailangan ba at kung kailan dapat manghimasok ang gobyerno.
Matagal nang pwedeng mahanap ka sa WhatsApp kapag hawak ng isang tao ang numero ng teleponyo mo. Ngayon, magbabago na ito dahil magpapakilala na ang messaging app ng usernames. Kaya pwedeng mag-connect ang 3 bilyong gumagamit nang hindi kailangang ibahagi ang kanilang pinaka-personal na impormasyon. Makakapili ka ng unique na handle tulad sa Instagram o X at ikaw ang magdedesisyon kung hahayaan mong mahanap ka ng iba gamit ang username mo sa halip na numero. Ayan sa WhatsApp, walang public directory ng username at dapat alam muna ng tao ang eksaktong handle mo bago ka ma-message. Kaya mas secure ang privacy mo. Pinapayagan na ng kumpanya ang maagang pagreserba ng username bago ang global rollout sa mga susunod na buwan. Dahil milyon-milyon ang mag-uunahan sa magagandang username, mukhang ngayon pa lang nagsisimula ang agawan para sa online pagkakakilanlan. At ang mga gobyerno sa buong mundo ay humihigpit ng kontrol sa teknolohiya mula sa pagpigil ng access sa pinaka-advanced na AI models hanggang sa paglilimita ng oras ng mga bata sa social media. Binabago ng dumaraming regulasyon kung paano at sino ang pwedeng gumamit ng digital na kasangkapan na bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Kaya para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, kasama ko ngayon si I-24 News host. Ay pasensya na, hindi ka pala host, pero ikaw, ako na ang co-host na yon. Oo, hindi ko sana sasabihin, pero ikaw ang aming correspondent. Inaagaw ko ba ang trabaho mo? Parang, Tapos na ako, inaalis ko na ang sarili ko. Joe Brown, salamat sa pagsama ngayon. Natutuwa ako. Alin-alin ang mga bansang may limitasyon sa social media para sa mga bata at anong mga hakbang na ginagawa nila? pag-usapan natin ang 3 bansa na magkahawig pero nasa iba-ibang yugto ng pagbabawal sa social media. Una sa lahat, inihayag ng US na ipinasa ng kapulungan ng mga kinatawan ang isang panukalang batas na magpapahintulot ng mas mahigpit na mga patakaran laban sa social media. Hindi pa natin alam kung ano ito dahil nasa simula pa lang at ipapasa pa sa Senado, kaya marami pang balakid na dadaanan. Sa UK, 1 linggo bago i-anunsyo ang pagbibitiw, sinabi ni Keir Starmer na magpapataw siya ng ban sa mga wala pang 16 na gumamit ng 10 social media platforms. Kasama rito ang mga pinakasikat gaya ng Facebook, X, YouTube, iba pang uri ng streaming services, Reddit at iba pa na itinuturing nilang may mapanirang nilalaman para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. At nandyan din ang Australia. Ang Australia ang unang nagbawal ng social media sa mga menor de edad. Ngunit based sa nakita natin, hindi ito naging ayon sa plano. Sa isang kamakailang survey, 85% ng mga batang wala pang 16 na taong gulang ay nakakapasok pa rin sa internet sa kabila nito. Kasi, at naalala ko na pag-usapan natin ito noon, napakapalpak ng sistema na meron sila. Napakahirap nang i-regulate ang internet sa ngayon. Nakalabas na ang genie sa bote, mahirap nang isiksik pabalik ang toothpaste sa tubo nito. Maraming analogy dito, pero iisa lang ang ibig sabihin. Sa totoo lang, lumaki na ito ng husto. Ang internet ay napakalaki na ngayon, kaya mahirap na itong i-regulate para sa mga bata. Kaya ang tanging paraan na yon o ang pinakamadaling paraan ay gumamit ng website blockers na madali mo namang malampasan. Sa Australia, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng photo verification at pwede ka lang kumuha ng larawan ng matatanda at ilagay doon tapos ma-verify ka na para doon. Pwede din mo ring gamitin ang VPNs para itago o baguhin ang iyong lokasyon at malampasan ang mga restriksyon. Kaya naipasa na ang responsibilidad na ito sa mga tech na korporasyon. Inanunsyo ng pamahalaan ng Australia na dodoblehin ang multa sa mga dambuhalang kumpanyang tech na umiiwas sa patakaran. Kahit sinasabi ng malalaking korporasyon na gusto nilang protektahan ng kanilang mga anak, malaking bahagi pa rin sila ng kanilang consumer base. Kung magiging medyo siniko tayo, baka sila ang grupong pinakamadaling hubugin at pinaka-impluensyable. Mas napapadali nilang i-market sa kanila kumpara sa mga matatanda. Kaya habang sinusubukan nilang ipatupad ang mga blocker na ito para sa social media sa ibang mga bansa tulad ng UK at US, kung susundin nila ang paraan ng Australia, malamang na magkakaroon sila ng ilang problema. Senyal na rin ito ng unti-unting pagkawala ng suporta ng publiko sa malalaking tech companies. Sa mga bata, gusto pa nila gamitin, pero sa matatanda at mambabatas, nawawala na ang tiwala. Hindi ako lubos na sasang-ayon dyan. Kasi kung titingnan mo kung gaano kalaki ang paggamit ng mga matatanda sa mga social media app na ito,
patuloy pa rin itong lumalaki. Nasa mga website na ito pa rin sila at patuloy pa rin silang na-expose sa mapaminsalang nilalaman. Minsan nakaupo ako rito at nakipag-usap sa iyo tungkol sa mga taong gumamit ng chatbot tulad ng ChatGPT at napahamak ang buhay nila. Naniwala silang nakikipag-usap sa totoong tao at pinapagawa ng ilang bagay. Lalo na ang social media, pati na rin ang buong internet, maaari itong maging isang napaka-delikadong lugar para itong droga. Kasing adik ito ng droga at maaring magdulot ng masamang epekto. Inanunsyo ng UK ang batas para sa mga wala pang 16 na taong gulang. Dahil napilitan sila ng mga miyembro ng pamilya, mga naulilang pamilya ng mga batang nagpakamatay o na manipula online at namatay dahil sa mga social media application na ito. Kaya maraming issue tungkol dito, tungkol sa social media sa kabuuan at sa mga plano na i-block ito. At sa kabuuan sa ngayon, mukhang hindi ito maaayos sa lalong madaling panahon. At lalo na kung si Keir Starmer ay maaring magbito o nagbito na siya, hindi siya magpapatuloy. Hindi niya ito matatapos. Hindi niya gagawin. Hindi. Sige, siguro sa hinaharap host. Pero sa ngayon, Correspondent Joe Brown, maraming salamat. At hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Ako ang inyong host, Lynn Backmeyer. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng End of Nation. Salamat sa panonood at magandang araw mula sa Tel Aviv.